Sa burol ng ama ni Haesung, isinama ni Yujong ang buong klase, para makiramay kay Haesung. Labis naman niya iyong ipinagpasalamat. Ibinigay ng team leader kay Haesung ang resulta ng forensic report. Hiniling kasi ni Haesung sa team leader, na ipasuri ang labi ng kanyang ama sa isang pribadong laboratorio, para hindi iyon malaman ng direktor. Ayon sa resulta, nagmula ang bala, sa baril na gamit ng mga senior agents ng National Intelligence Service, mahigit 20 taon na ang nakararaan. Nagsumite ng report dati ang nooy senior agent at kasalukuyang direktor, na nawalan ito ng isang bala, kaya ito ang pangunahin nilang sospek sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos ng libing, kinuha ni Haesung ang baril niya sa locker, at nagpas siyang kumilos ng mag-isa. Dahil sa nakaambang panganib, maagap na pinatalsik ng direktor si Haesung. Nang paalis na si Haesung, nakasalubong niya si Sua, na dumating para imbitahan siya sa hapunan. Sinabihan niya ito na mauna na, dahil may pupuntahan pa siya. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Sua, habang mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Nabagabag si Sua sa ikinilos ni Haesung, na tila ba namamaalam, kaya agad niya iyong ibinahagi sa mga kasamahan nito. Sa paniniwalang plano ni Haesung na kumprontahin ang direktor ng mag-isa, nagmadali silang sundan ito, para pigilan. Pinahanap ng team leader kung nasaan ang direktor, at tinawagan si Haesung, para kumbinsihin ito na huwag kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, iginiit ni Haesung na huwag na silang makialam, dahil ayaw nitong madamay pa sila. Pagdating ni Haesung sa hotel kung nasaan ang direktor, pinalabas niya sa receptionist, na may kailangan siyang ibigay na importanteng dokumento sa direktor, para malaman niya ang room number nito. Tinawagan ng receptionist ang direktor para kunin ang dokumento, kaya inutusan nito ang tauhan para kunin iyon. Palihim na pinuntahan ni Haesung ang silid, at tinutukan ng baril ang direktor para kumprontahin ito, kung bakit nito pinatay ang kanyang ama. Sinubukan ng direktor na lumaban, ngunit napigilan siya ni Haesung. Pero hindi niya napansin, na palihim na palang nakatawag ang direktor sa front desk. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan nito at pinalibutan si Haesung, na agad namang sumuko, at ibinaba ang baril. Mabilis na nagtago ang grupo, nang makita nilang nahuli na si Haesung, at agad silang nagplano kung paano ito ililigtas. Pinigilan ng team leader at ni Yonghun ang mga security staff, habang sinipa naman ni Suao ang mukha ng tauhan ng direktor. Habang pababa ng hagdan, hiniling ni Haesung na magpunta muna siya sa banyo. Nang sandaling iyon, kinuha ni Suao ang isang fire extinguisher, at inispray ito para lumikha ng kaguluhan. Agad namang napatumba ni Haesung ang dalawang security, at mabilis na hinila si Suao palabas. Sa lobby ng hotel, mas maraming security staff pa ang humarang sa kanila, ngunit dumating ang mga kasamahan niya, at sinabing tumakas na sila. Mabilis na umalis si Haesung kasama si Sua. Sinabihan niya si Sua, na huwag mag-alala sa mga ito, dahil magaling ang mga ito kapag sama-samang nakikipaglaban. Pagka-uwi nila sa bahay, pinagalitan ni Haesung ang lahat, dahil sa pagiging padalos-dalos ng mga ito. May sarili siyang dahilan para harapin ang direktor. Malaki ang hinala niya, na ang pagkamatay ng kanyang ama sa Byangmun High School, ay konektado sa chairman. Kinompronte niya ang direktor para ihak ang telepono nito at mamonitor iyon, para malaman niya kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama. Samantala, agad na sumugod ang chairman at principal sa sekretong silid, ngunit nadiskubre nila na wala doon ang inaasahan nilang ginto. Sa sobrang pagkabigla, nawalan ng malay ang chairman. Nang magkamalay, hindi niya matanggap ang katotohanan. Matibay ang paniniwala niya, na nakuha na ni Haesung ang ginto. Desidido siyang bawiin ang ginto mula dito. Sinubukan siyang kumbinsihin ng principal, na hindi talaga nag-exist ang ginto kailanman, ngunit tumanggi siyang magising mula sa kanyang obsesyon, at pinilit itong harapin si Haesung. Pagkatapos, ay ipinatupad niya ang pag-aalis ng mga scholarship, at tulong pinansyal para sa mga scholars. Itinaas din niya ang matrikula ng 50%. Binalaan siya ng principal, na maraming mag-aaral ang hindi makakayanan ang pagtaas ng tuition, ngunit wala siyang pakialam. Ikinatuwiran niya, na hindi rin naman isasama sa education hub ang mga mahihirap na estudyante, at mas mabuting palayasin na ang mga ito ng mas maaga. Nang malaman ni Suao ang bagong patakaran ng paaralan, agad niyang kinompronta ang chairman, ngunit tinuya lang siya nito. Tinawag ni Suao na kaawa-awa ang chairman, dahil sa malungkot nitong buhay, at iminungkahing huwag talikuran ang kinabukasan ng mga kabataan. Pagtingin sa salamin, nakita ng chairman ang sarili, na natupok na ng obsesyon. Pinuntahan ng direktor ang chairman at ipinaalam dito, na nakakita si Haesung ng bala sa labi ng ama nito. Para maprotektahan ang sarili, gusto ng direktor na agad nang madispatcha si Haesung.
Gayunpaman, binalaan siya ng chairman na huwag pakialaman si Hae-sung, hanggat hindi pa nito nababawi ang ginto. Galit na ipinaalala ng direktor, kung paano pinatay ng chairman ang ama ni Hae-sung. Nakasubaybay si Hae-sung sa kanilang pagtatalo. Sa wakas ay lumabas na ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalilipas, pinilit ng direktor ang ama ni Hae-sung na makipagkita sa chairman, at isiniwalat na ito ang espiya ng chairman. Pumunta sila sa rooftop ng paaralan, kung saan naghihintay ang chairman at ang principal. Hinarap ng ama ni Hae-sung ang chairman. Isiniwalat nito na sa simula pa lang, ay wala talagang lamang ginto ang sekretong vault ni So Byung-moon, at isa lamang yung haka-haka. Hindi yun pinaniwalaan ng chairman, at pinagbantaan ang kaligtasan ng anak niyang si Si-hyun, para mapilitan siyang ibunyag ang lokasyon ng ginto. Ginawa niyang hostage ang chairman at mariing nangako, na isisiwalat niya ang sabwatan ng mga ito, saka mabilis na tumakas. Tinutukan siya ng baril ng direktor, ngunit nag-alinlangan ito. Kinuha ng chairman ang baril, at binaril ang ama ni Hae-sung. Nagtago siya sa lihim na silid, ngunit agad na binawian ng buhay, dahil sa matinding tama ng baril. Ngayong nagkasira na sila ng chairman, galit na nagbanta ang direktor, na tetestigo siya laban dito, at sasabihin kay Hae-sung ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama nito. Pagkaalis ng direktor, may tinawagan ang chairman, at sinabing nakahanap na siya ng paraan, para mapaamin si Hae-sung. Matapos marinig ang pag-uusap, tinawagan ni Hae-sung ang direktor at tinuya ito, dahil alam niyang inabandona na ito ng chairman. Napagtanto ng direktor, na nahak ni Hae-sung ang kanyang telepono, kaya hiniling niyang makipagkita dito. Dumating si Hae-sung sa napagkasunduang lugar, ngunit natagpuan niyang patay na ang direktor sa loob ng sasakyan nito. Bago pa man siya makapag-react, biglang may pumalo sa ulo niya, at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa sasakyan na siya ng direktor, na duguan at may hawak na kutsilyo. Nang sumunod na sandali, dumating ang mga pulis, at inaresto siya sa hinalang pagpatay. Nang malaman ang balita, agad na sumugod ang kanyang grupo sa bahay ni Hae-sung, para alamin kung bakit siya nakipagkita sa direktor. Nakita ng mga ito ang recording sa kanyang laptop, kung saan tinukoy ng direktor, na ang chairman ang pumatay sa kanyang ama. Napagtanto nila, na nakipagkita si Hae-sung sa direktor matapos marinig ang pag-uusap, at napasok sa isang bitag. Gayunpaman, habang gumagawa ng kopya ng recording, biglang dumating ang mga pulis, para kumpiskahin ang mga gamit ni Hae-sung. Inagaw ng isang pulis ang USB drive mula sa kamay ni Mi-jung, at ibinigay iyon sa chairman. Agad naman iyong sinira ng chairman, at binigyan ng gantimpala ang pulis para sa serbisyo nito. Pagkatapos, ay pumunta ang chairman sa istasyon ng pulisya, para kumprontahin si Hae-sung tungkol sa kinaroroonan ng ginto. Napagtanto ni Hae-sung, na delusional na ang chairman, at naging obsesyon na ang ginto. Binigyan siya ng chairman ng isang araw na palugit para umamin. Kapag hindi niya isiniwalat ang lokasyon ng ginto, masasaktan ang mga mahal niya sa buhay. Sa daan patungo sa detention center, inatake ni Hae-sung ang mga pulis sa kotse. Kinuha niya ang baril mula sa isang opisyal, at pinilit ang driver na ihinto ang sasakyan. Dahil sa kaguluhan, nabangga sila at nahulog sa bangin. Kahit sugatan at duguan, hinanap ni Hae-sung ang susi sa walang malay na opisyal, at pilit na kinaladkad ang sarili papunta sa isang phone booth. Tinawagan niya si Sua para humingi ng tulong, ngunit hinimatay siya, bago niya maibigay dito ang kanyang lokasyon. Na-trace ni Sua si Hae-sung, gamit ang lokasyon ng pampublikong phone booth, at dinala ito sa malapit na motel. Nang magising siya, nakita niyang maayos na si Hae-sung. Ipinaalam niya dito, na wanted na ito sa mga pulis. Sa pag-aalalang target-in siya ng chairman, pinayuhan siya ni Hae-sung na manatili sa bahay. Ngunit bilang isang guro, nag-aalala siya sa mga estudyante, at kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng mga ito. Tinawagan ni Hae-sung ang mga kasamahan, at nakadisguise na dumating ang mga ito para mailigaw ang mga pulis. Habang tinatalakay ang mga plano para linisin ang pangalan ni Hae-sung, buong pagmamalaking ibinunyag ni Mi-jung, na ang USB na may recording, ay hindi nakuha ng mga pulis. Pinalitan pala nito ang nakalagay na USB sa laptop, at itinago ang USB na may recording, sa ilalim ng unan sa sofa. Dahil wanted si Hae-sung at ang tatlo naman ay minamatsyagan ng mga pulis, nagpresenta si Sua na pasukin ang bahay ni Hae-sung, para makuha ang USB. Ngunit tinanggihan ni Hae-sung ang ideya, dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang kaligtasan nito. Bago pa sila makapag-isip ng ibang solusyon, nalaman nilang natunto na sila ng mga pulis sa motel. Nang mapanood kasi ng may-ari ng motel ang wanted notice ni Hae-sung sa TV, agad itong tumawag sa pulis. Humarang ang grupo sa pinto para mabigyan ng oras si Hae-sung na makatakas.
Binasag niya ang salamin ng bintana, at tumalon palabas kasama si Sua. Bumagsak sila sa isang kama sa ibaba. Naghiwalay sila, at inabala niya ang mga pulis. Bumalik naman si Sua sa paaralan. Sa kanyang pagtakas, nabangga siya ng paparating na sasakyan, na naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Nagpumilit siyang tumayo, at sumakay sa gilid ng dumaraang truck. Nailigaw niya ang mga pulis, kaya nakatakas siya. Nang makalayo na, tinawagan niya si Sua, para sabihin dito na ligtas siya. Hinintay niya ang isang lalaki, na maghahatid sa kanya ng USB. Ang lalaking ito ay ang kasamahan niya mula sa National Intelligence Service, at tauhan din ng direktor. Ipinagtapat niya dito ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, at ang mga maling gawain ng direktor. Kinumbinsi niya ito, na ang lahat ng mga ginawa niya, ay para mahuli ang mga kriminal na totoong pumatay sa direktor. Pinaniwalaan naman ito si Hae Sung, at pumayag na tumulong para makuha ang USB sa bahay niya. Pumunta si Hae Sung sa istasyon ng pulisya, dala ang USB. Hiniling niya na mag-apply ang pulisya ng warrant of arrest, para sa chairman at sa principal. Sinubukan ng pulis, nakasabwat ng chairman, na pigilan siya. Ngunit binulungan ito ni Hae Sung at binalaan, na alam niya ang tungkol sa pakikipagsabwatan nito sa chairman. Hindi nagtagal, matagumpay na nakuha ni Hae Sung ang warrant of arrest, at naghanda na ang grupo na pumunta sa paaralan. Dahil sa sunod-sunod na isyu at iskandalo sa paaralan, hiniling ng board members ang pagbibitiw ng chairman. Gayunpaman, tumanggi itong bumaba sa pwesto, at sinabing maaari lamang itong madismiss, kapag pumayag ang 75% ng mga mag-aaral at guro. Pagbalik sa paaralan ng chairman at principal, nakita nila si Sua, na nagdidikit ng mga poster sa loob ng paaralan. Hiniling nito na bawiin ang kautusan, tungkol sa pagtaas ng tuition, at iba pang hindi patas na patakaran. Nangako ang chairman na kakanselahin niya ang lahat ng mga bagong patakaran, sa kondisyon na agad na magbitiw si Sua sa paaralan. Pumayag si Sua na umalis, alang-alang sa kapakanan ng mga estudyante, at hiniling sa chairman na tuparin ang kanyang pangako. Narinig ni Yujong ang kanilang pag-uusap. Pagbalik sa kanyang opisina, inutusan ng chairman ang principal, na agad na ipatupad ang mga patakaran, at huwag kanselahin. Binalaan siya ng principal, na lalong madaragdagan ang pagtutol ng mga estudyante, kapag ginawa niya iyon. Ngunit walang pakialam ang chairman sa mga mag-aaral. Inutusan niya ito, na ipatawag ang lahat ng mga kawani at mag-aaral. Ipinangako niya sa mga ito na hindi na magkakaroon ng anumang iskandalo sa paaralan, at nagpanggap na kakanselahin na niya ang pagtaas ng tuition. Labis iyong ikinatuwa ng mga mag-aaral. Gayunpaman, matapang na isiniwalat ni Yujong ang kanyang mga kasinungalingan, at tinanong kung bakit niya pinilit na magbitiw si Sua. Nang malaman ng mga estudyante na ipinaglaban sila ni Sua, tumutol ang mga ito sa pagpapaalis sa kanya. Naantig si Sua, sa nasaksihang pagsuporta ng mga estudyante sa kanya. Tumawa naman ng tila nababaliw ang chairman. Nang sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang principal, at nalaman na may inilabas ng warrant of arrest para sa kanya at sa chairman. Inutusan ng chairman ang principal na ihatid na nito pauwi si Yena, at sinabing magtago na din ito pagkatapos. Matapos mapaalis ang anak, tinawagan ng chairman si Hae Sung, at sinabing tanging kamatayan lamang ang patas sa mundong ito. Naghinala si Hae Sung sa tunay nitong intensyon na gumawa ng isang bagay na marahas, kaya mabilis na tinungo niya ang paaralan. Samantala, biglang nawalan ng kuryente. Napansin ni Sua at ng mga estudyante, ang pag-spray ng gasolina mula sa taas, kaya nagpanik ang lahat. Lumabas ang chairman na may dalang lighter. Balak nitong mamatay, at gusto pang idamay ang lahat. Pilit na pinrotektahan ni Sua ang mga mag-aaral. Dumating si Hae Sung, at inutusan ang chairman na isarado ang lighter. Sa gitna ng kaguluhan, tinext ni Yujong si Yena, para ipaalam ang sitwasyon. Agad na inutusan ni Yena ang principal, na bumalik sa paaralan. Ibinaba ni Hae Sung ang kanyang baril, at itinulak patungo sa chairman. Hinimok niya ito na tigilan na ang obsesyon, at isipin kung ano ang tunay niyang pinahahalagahan. Nagmamadaling tumakbo si Yena palapit, at pinakiusapan ang ina na tumigil na. Napagtanto niya ang kanyang pagkatalo, kaya kinuha ng chairman ang baril, at nakaisip na gawin ang isang kakilakilabot na bagay. Sa kritikal na sandaling iyon, inagaw ni Sua ang baril, ngunit nahulog ang lighter mula sa kamay ng chairman. Napahiyaw ang mga mag-aaral sa matinding takot. Ngunit mabilis na nag-dive si Hae Sung para saluhin ang lighter, kaya nakaligtas sila sa krisis. Masayang nagdiwang ang lahat. Nagpalitan naman ng ngiti ng tagumpay, sina Hae Sung at Sua. Inaresto ng mga pulis ang chairman at ang principal. Gusto pa sanang kausapin at damayan ni Hae Sung ang kanyang mga kaklase,
ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, at nawalan ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya kasama si Sua at ang kanyang team. Tinanong ni Haesung ang resulta ng interogasyon. Ipinaalam sa kanya ni Mi-jung na inako ng principal ang lahat ng kasalanan, at tumangging idawit ang chairman. Binisita ni Haesung ang principal. Nalaman niya na lumaki ito sa isang ampunan, bago ito kinupkop ng pamilya ng chairman. Naunawaan niya ang katapatan ng principal sa chairman. Ngunit iginiit niya, na ang mapanagot ang chairman sa lahat ng mga krimen nito, ang tanging paraan para tunay itong mailigtas. Nang sumunod na paglilitis sa korte, tumestigo ang principal bilang saksi. Isiniwalat nito na ang chairman, ang pumatay sa ama ni Haesung, at ipinag-utos din ito, na patayin ang security guard ng paaralan, at ang direktor. Nahatulan ng habang-buhay na pagkakakulong ang chairman. Galit na sinugod ng chairman ang principal, dahil sa pagkakanulo nito sa kanya. Binisita ni Yena ang ina, at ipinahayag ang pagmamahal niya dito, ngunit kailangan pa niya ng panahon para mapatawad ito. Buong pagsisisi na lang na napaiyak ang chairman. Bumalik si Haesung sa paaralan, para magpaalam sa kanyang mga kaklase. Ipinahayag ng mga ito ang kanilang pagmamahal at pamamaalam, sa pagpapalipad ng mga eroplanong papel. Masayang nilingon ni Haesung ang lahat, at matagumpay na tinapos ang kanyang undercover mission. Pag-uwi sa bahay, inayos niya ang kanyang mga gamit. Napansin niya ang nakaguhit na bituin sa sahig. Bata pa lang ay palagi na niyang hinahanap ang North Star, na ayon sa kanyang ama, ay itinago nito para makita niya kinalaunan. Napansin niyang kakaiba ang tunog ng sahig, kung saan nakaguhit ang bituin, nang katukin niya iyon. Tinanggal niya ang floorboard, at laking gulat niya, nang makita ang maalamat na ginto sa loob niyon. Agad niyang tinawagan ang team leader para ipaalam dito, na tagumpay nilang natapos ang kanilang misyon. Pagkalipas ng 5 taon, naging permanente na si Sua sa trabaho. Ipinagmalaki niya sa pinakauna niyang estudyante, na si Dongmin ang nagsulat ng sikat na webtoon novel, na Undercover High School. Masayang tinahak naman ni Yena ang karera sa pagpipinta. Si Yujong naman, ay ipinagpatuloy ang pangarap na mapabilang sa National Intelligence Service. Ang team leader ay na-promote bilang direktor. Masayang nagtipon ang lahat sa diner ng ina ni Sua, kung saan excited na inanunsyo ni Mi-jung at Yonghun, na sila ay magkakaanak na. Habang pinagmamasdan ng masasayang mukha sa paligid niya, nakadama ng lubos na kasiyahan si Haesung. Inaya niya si Sua para mag-stargazing, at masuyong isinuot ang singsing sa daliri nito. Pagkatapos ay nagsalo sila sa isang matamis na halik, sa ilalim ng mabituing kalangitan.